Teach us to love you, O Lord. We open our hearts and we praise you, Lord. By your cross you saved the world. Forgive us our sins, have mercy on us. Teach us to love you, O Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa panglimang linggo na ng panahon ng Kwaresma. Madalas tayo ay naiinis at nagagalit sa mga manloloko, sa mga cheater, sa mga hindi kontento, naghahanap ng ibang babae o lalaki. Kahit na may asawa na sila, kahit na may pamilya na sila. Pero kapatid, bago ka magalit sa mga manloloko, sa mga nakikiapid, sa mga cheater, alalahanin mo, may pagka-cheater ka din. Isipin mo na minsan ikaw ay nakakapanloko din dahil sa iyong mga kasalanan, dahil sa iyong kahinaan. Hindi parusa ang sagot para mapagbago mo ang nagkasala, kung hindi pagmamahal at pagpapatawad. Mga kapatid, hilingin natin sa banal na misang ito, maging kamukha natin ang Diyos. May karapatan siya na manghusga. May karapatan ng Diyos na pumuksa, pumatay ng tao dahil sa kanyang kasalanan o pagkukulang. Pero hindi ito ginagawa ng Diyos. Nananatiling mahabagin at mapagmahal ang Diyos sa atin. Mga kapatid, pagdasal natin na alisin ng Diyos ang galit sa ating puso. Tinisin ang ating mga masamang pagnanasa. Dito lang tayo makakaranas ng tunay na tuwa at kapayapaan. Magpakumbaba muna tayo sa mga pagkakataon na kung saan nakasakit tayo sa iba at sa Diyos. Para minsan pang makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan.
Kami naway maging masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan at sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayoy di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestruz at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal sa saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagala kay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nabubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko hangad na maging matuwid
sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong masikat tuparan ang layunan ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot at ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahan, nagbalik siya sa templo, lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Noon dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Tinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan nang katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinaka-matanda. Walang naiwan kung hindi si Jesus at ang babaeng naroroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag ka nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po muli sa inyong lahat. Can we greet each other? Lalong-lalo na po kayo, mga sumusubaybay sa atin sa YouTube, sa Facebook. Pakitype naman po, Happy and Blessed Sunday. Happy and Blessed Sunday po sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang barbero. Araw-araw, siya'y nagtatrabaho, nanggugupit ng mga customer. Meron pong isang lalaki na dumadaan sa barbershop niya. Sisilip sa pintuan at magtatanong sa kanya, gaano ba katagal yung paggugupit mo? Sasagot naman po itong barbero, mga 1 oras lang. Pagkatapos, pwede ka na, ikaw nang sumunod. Tatango naman po itong lalaki at biglang aalis. Mga 1 buwan din pong nangyayari ito. Habang may ginugupitan itong barbero, bigla na lang darating itong lalaki, sisilip sa pintuan, magtatanong, sasagot naman ang barbero, sasabihin, mga 1 o 2 oras, pwede na siyang gupitin at biglang aalis po itong lalaking nagtatanong sa kanya. Na-curious itong barbero, nagtataka siya. Bakit palaging nagtatanong itong lalaki? Hindi naman siya nagpapagupit. Saan kaya siya pumupunta? Kaya nga po itong barbero, nung minsan, sinabihan niya yung kaibigan niya, inutusan niya. Sa susunod na dumating yung lalaking yon, pwede ba sundan mo siya? Bakit palaging nagtatanong? Hindi naman bumabalik, hindi naman nagpapagupit. Kaya pumayag po itong kaibigan niya. Isang araw, dumating na naman yung lalaki, sumilip sa barbershop, nagtanong, sumagot naman ang barbero at pagkatapos umalis na itong lalaki. Sinundan nung kaibigan niya, nung barbero itong lalaki. At pagkatapos po ng ilang saglit, bumalik po itong kaibigan ng barbero, tawa ng tawa. At nagtatanong ang barbero, bakit? Saan ba pupunta yung lalaking yon? Bakit natatawa ka? At biglang sumagot yung kaibigan niya, ang pinupuntahan niya, yung asawa mo. Kaya nagtatanong lang siya kung gaano katagal ang panggugupit mo para malaman niya gaano siya katagal mananatili dun sa bahay niyo. Yun pala, boyfriend ng misis niya. Kaya pala nagtatanong, kalaguyo pala, para hindi sila mahuli. Yan ang matalinong kabit. Hindi po ba? Ang tawag dyan, smart cheater. Pero, tandaan niyo po ito ha, kahit na gaano katalino ang kabit, mahuhuli at mahuhuli pa rin siya. Amen? Ang nasa isip ng mga manloloko kasi, walang makakaalam. Hindi po ba? Hindi naman nila malalaman yung aking ginagawa. Pero kahit na gaano ka kagaling magtago, di po ba? Mabubulgar at mabubulgar yung ginagawa mong masama. Amen? Dahil ang ating Panginoong Hesukristo, di ba, siya nang nagturo, walang nakatago ang hindi mabubunyag. Ang lahat ng nasa dilim ay lalantad sa liwanag. Kaya kung ikaw ay kabit, kung meron kang kabit, humanda kayo. May araw din kayo. Tandaan niyo po yan. Huwag niyong hihintayin, mga kapatid, na kayo'y mahuli bago kayo magsisi. Sana ngayon pa lang kung naririnig niyo po ang mensaheng ito, magbago na kayo. Amen? Mas masakit para sa asawa niyo, mas masakit para sa pamilya niyo kapag nahuli nila kayo. Mga kapatid, please, spare your wife, your family, the pain of discovering your unfaithfulness. Kasi kahit na maloko mo ang asawa mo, ang pamilya mo, kapatid, tandaan mo, may dalawang hindi mo maloloko. Ang Diyos at ang sarili mo. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo. At alam mo, may konsensya ka na mali ang iyong ginagawa.
Amen? Pero ang tanong, bakit ba may manloloko? Bakit ba may cheater? Bakit ba may kumakabit? Why do people become unfaithful to their wives and to their families? Sa akin pong pagka-counseling, ito po ang aking nalaman. Ang pangangalunya or cheating, unfaithfulness, para pong sibuyas yan. Alam niyo po yung sibuyas, yung onion. Kung titignan niyo po ang sibuyas, marami pong layer yan, hindi po ba? Ang unang layer ng unfaithfulness, cheating, pangangalunya, ay unhappiness. Hindi na daw po masaya yung lalaki o yung babae. Kasi nawala na po yung intimacy . Wala na po yung connectedness. Hindi na daw po palagay yung loob nung isa sa kanyang asawa. Kaya naghahanap ng iba. Pero ang katotohanan, wala naman po talagang forever na masaya sa pagsasama. Hindi po ba? Nagbabago yung mga feelings natin. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na yan na hindi naman araw-araw magaan, masaya ang iyong nararamdaman. Hindi po ba? Not every day you're happy. Our feelings change. Minsan talaga mayroong mga araw na malungkot ka. Pero ibig bang sabihin pag malungkot ka o malungkot kayo sa pagsasama na hindi na mabuti ang iyong pagsasama? Hindi. Ang tuwa, mga kapatid, tandaan niyo po, ay parang alon. It is like a wave. It comes and it goes. Pero meron pa rin mga mag-asawa na kahit na malungkot sila, hindi nila pinagpapalit ang kanilang mga asawa. Di po ba? Kaya nga po, ang pangalawang layer o balat ng infidelity, selfishness, pagkamakasarili. Ang manloloko, gusto niya, siya lang yung masaya. Amen? Kasi meron naman po mga ibang misis dyan o mga ibang mister dyan. Aminado naman sila, wala naman silang ginawang masama. Masipag sila, nagtatrabaho sila, ginagawa nila yung the best nila, pero hindi pa rin kontento yung isa sa kanila. Anong problema? Kasi gusto niya, yung sarili lang niyang pagnanais ang masundan. Gusto niya yung sarili niyang saya, yung mapunuan. Kaya nga ang mga manloloko, wala pong malasakit sa mga asawa nila. Yung mga cheater, wala pong awa sa kanilang mga pamilya. Cheaters lack empathy. Ano pong ibig sabihin ng empathy? It means that you can feel what others feel. Pag wala kang empathy o malasakit, nasasaktan na yung tao, wala pa sa'yo. Umiiyak na yung tao, hindi ka naaawa. Wala kang nararamdaman sa loob mo. Ang problema ng mga nangangalunya, hindi nila nararamdaman yung lungkot, yung sakit na binibigay nila sa kanilang mga asawa at pamilya. Di po ba? Kaya nga po, ang pinakasentro, pagkatapos po ng mga balat na yon, dun sa pinakapuso ng taong nangangalunya o manloloko isa pong kaluluwang may sakit. The real core of cheating is a sick soul. Tandaan niyo po yan. Kasi isipin niyo po, meron pong 2 billion na single na tao sa buong mundo ngayon. Bakit yung pipiliin mo na pakisamahan, yung pipiliin mo na makarelasyon, yung may pamilya pa, yung may asawa pa? Kung maayos ang iyong kaluluwa, di ba? Hindi ka naman maninira ng pamilya ng iba . Amen? Kung talagang matino ang iyong kaluluwa, iiwas ka na makasakit ka ng ibang tao. Di po ba? Kapag manloloko ang isang tao, para siyang isang nakabalat na sibuyas. Tandaan niyo po yan. Ano po ang isang nakabalat na sibuyas? Nangangamoy at nakakapagpaiyak. Ngayon ang tanong, paano natin maaalis yung amoy ng panloloko, yung sakit ng pangangalunya ng iba sa pamamagitan lang po ng pagmamahal ng Diyos? Yan ang sinasabi sa pangalawang pagbasa. Ang Diyos lang ang makakapagbago sa atin. Ang Diyos lang ang makakapagtuwid diyan sa isang kaluluwang may sakit. At napakaganda nga po kung babasahin nyo, Isaiah
chapter 1, verse 18. Sabi po ng Diyos, "Come now, let us reason together. Though your sins are red as scarlet, as crimson, I will make them white as snow." Habang malayo ka sa Diyos, mangangamoy ka. Makakasakit at makakasakit ka sa iba. Pero pag lumapit ka sa Kanya, kahit na madungis ka, kahit na mabaho ka, mapagbabago ka ng Diyos, malilinis ka niya. Minsan po, di ba natutokso tayo? Saktan natin, parusahan natin, yung mga nanloko sa atin, yung mga nakasakit sa atin. Aminin niyo po, minsan gusto nating gumanti. Kayo po mga misis dyan, kayo po mga anak na mga magulang niyo na nag-cheat. May galit sa puso, may hinanakit, di po ba? Pero huwag niyo pong iisipin mga kapatid na kapag pinarusahan mo ang manloloko, magbabago siya. Punishing the cheater or the sinner will never ever change them for the better. Punishment is never the solution. Punishment is never the answer. There are no good results by punishing other people. Alam ko po minsan pag nasira yung TV natin, ano yung ginagawa ng iba para magkaroon ng reception? Pinupukpok para magkaroon ng signal, hindi po ba? Pag ayaw gumana, pukpukin mo lang. Biglang maayos na po. Yung pong picture, hindi po ba? Minsan ganyan din po. Pag yung washing machine mo hindi gumagana, yung iba, tinatadyakan. Aandar na ulit. Kapag hindi gumagana ang sasakyan, biglang huminto nung kailangan mong gawin. Minsan kailangan mong itulak para umarangkada. Hindi po ba? Pero kapatid, kung meron tayong pagnanais na saktan mo, ba't di ko kaya bugbugin? Baka tumino, dumiretso ang pag-iisip. Kapatid, hindi naman gamit ang tao. Amen? Hindi dahil kapag inalog mo yan, sinampal mo yan, tinadyak mo yan, sinigawan mo yan, magbabago na yan para sa mas mabuting pag-uugali. No, remember this. Hitting does not fix the problem. Yan yung problema po eh. Narinig natin sa mga Pariseo, babatuhin daw hanggang mamatay itong nangalon niya. Pero tinuwid ng Panginoon yung kanilang pag-uugali. At yan din pong paalaala sa atin. That punishing the sinner will not make them better. Hitting them, making them suffer, does not really solve the core problem. To fix the problem, we must go to the roots. Puntahan mo yung ugat ng problema. Kaya nga po pag ako'y nagka-counseling sa mga mag-asawa na may problema, palagi ko pong sinasabi sa kanila ito, huwag niyong pag-aawayan yung usok. Ang pag-usapan niyo yung sunog ng inyong relasyon. Yung pong cheating, yung pangangalunya, yung pambababae o pandalalaki, usok lang po yan eh. Meron talagang sunog, meron talagang pinakaugat ng problema. Bakit nag-cheat, naging unfaithful yung isa sa mga mag-asawa? Ang tanong, binibigyan nyo ba ng oras at panahon na pag-usapan nyo, na unawain nyo yon? Yan ang problema eh. A lot of us fight, argue about the consequences, the smoke. But we very rarely talk about the root problem, the fire that destroys our relationship. Tingnan niyo po ang Panginoon. Inunawa niya, inintindi niya yung nakiapid. Hindi niya agad hinusgahan. Hindi siya ng bato. May karapatan po ang ating Panginoon na batuhin siya. Kasi anong sabi niya? Sino man walang kasalanan siya mambato. Sino yung walang kasalanan doon? Di ba siya? Pero wala tayong nakita. Nananakit ang Diyos. At isipin niyo po ito ha. Ang Diyos na nagbigay ng batas sa atin. Siya ang hindi naghusga agad. Yan po yung ibig sabihin doon sa ginawa niya na siya ay gumuhit, sumulat doon sa lupa. Kasi tandaan niyo po, si Yahweh, nung binigay niya ang 10 utos, sinulat po niya sa bato. Ang Diyos ang nagsulat ng batas, ang Diyos ang nagbigay ng mga dapat sundan. Pero siya mismo, tingnan niyo, ang unang handa na magpatawad sa taong nagkasala. Kaya tayo din po ay inaanyayahan. Kung nga
Yung gumagawa ng batas, hindi nanghuhusga, hindi namamarusa agad-agad, ikaw, tao ka lang. Kapatid, huwag mong naisin na masaktan at maparusahan ang iba. Hindi sila magbabago dyan, hindi sila bubuti sa iyong pamamaraan. Amen? Kapag po may alaga kayong aso, nangangagat, anong gagawin niyo? Tatadyakan niyo, papaluin niyo, susuntukin niyo, tatapon niyo. Pag lalo mo sinasaktan, lalong magiging mabangis yan. Di po ba? Sige, paluin mo yung aso. Tatahimik. Sandali. Pero mag-iingat ka. Pag nilapitan mo yan, baka sunggaban ka. Ibig sabihin, hindi effective. Hindi talaga nakakatulong sa pagbabago. Di po ba? Pero unti-untiin mo. Pakainin mo, bigyan mo na magandang higaan, paliguan mo, paunti-unti, tawagin mo, himas-himasin mo, mahalin mo, makikita mo, magiging maamo din yan. Amen? Ganyan din po sana pagdating sa mga taong nagkasala sa atin, nakasakit sa atin. Isa pong proseso ang pagmamahal. Kailangan nating patawarin, paulit-ulit ang mga nagkasala at nakasakit sa atin. May naalala po ako na tinulungan kong pamilya nung minsan dumating po sila dito, kinonfronta po nila yung kanilang tatay dahil sa kanyang pambababae. Hindi ko po makalimutan yung sabi nung isang anak niya. Talagang galit na galit siya, lungkot na lungkot siya doon sa ginawa ng kanyang ama. Sabi, kahit kailan, kahit na anong gawin mo, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa nanay namin. Ang sakit po, no? Alam ko po, sasaktan siya. Pero masakit din po yun para doon sa kanyang tatay. Kasi kahit na nagkasala siya, tatay pa rin naman niya eh. Di po ba? Nakakalungkot. Nakalimutan po nitong anak, nitong bata. Kahit din naman siya makasalanan. Oo, maaaring sabihin niya po, may mga maliliit na kasalanan. In compare, doon po sa pagkakasala ng tatay, ng babae, naging unfaithful. Pero ang kasalanan, malaki, malait, kasalanan pa rin. Di po ba? Baka yan din na nakakalimutan natin. Pag masyado ka nagmamadali, maghusga, magparusa sa iba, please stop. Please remember that all of us are also cheaters. Amen? That all of us, one time or another, have become unfaithful to God. Kaya bago ka maghusga sa iba, ang kapatid, pwede po ba? Bakit hindi natin sundan ang halimbawa ng Diyos? Siyang Diyos eh. Siyang nakakaalam. Mas matalino siya kaysa sa atin. Mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Bakit hindi natin subukan muna ang pamamaraan ng Diyos? Ang magmahal at ang magpatawad palagi. May nakapagsabi po na ang kahulugan daw ng pagiging Kristiyano, ito, pagkadapa, pagkabangon. Pagkadapa, pagbangon. Pagkadapa at babangon. Hanggang marating mo daw ang langit. Wow, ganda po, no? That is the best definition of Christianity, of what it means to become a follower of Christ. Falling, getting up again, falling, getting up again, falling, getting up again, until we reach heaven. Mga kapatid, mabibigo at mabibigo tayo. Magkakasala at magkakasala tayo. Pero ang mahalaga, sana wag tayong manatili na nakadapa sa kasalanan. Tumayo tayo sa pagkakamali. Kung may nakita ka na nadapa, yung asawa mo, yung magulang mo, nagkasala, nadapa yan, tulungan natin sila. Kasi tandaan niyo po, darating ang araw, pagdating natin sa langit, hindi lang naman tayo huhusgahan ng Diyos doon sa mga ginawa natin eh. Pero huhusgahan din tayo ng Diyos doon sa mga hindi natin ginawa sa iba. Tatanungin ng Diyos sa atin, ba't wala kang ginawa? Ba't hindi mo tinulungan na tumayo? Hahanapin po ng Diyos yung ating mga pamilya pagdating natin sa langit. Sana tayo maglakbay, pabalik sa karya ng Diyos, hindi lang mag-isa, sama-sama. Alam ko po, mahirap, mabigat, pero walang mabigat kung tayo magtutulungan at kung tayo magpapatulong sa Diyos. Amen? Napakaganda po nung sabi ni St. John Marie Vianney. I want you to remember this. St. John Marie Vianney once said that saints
didn't begin well, but they ended well. Wow! Ang mga banal, nung nag-umpisa sila, hindi naman mabuti. Pero nung nagtapos silang mabuti. Mga kapatid, lahat po tayo santo. But in the making, lahat po tayo'y banal, proseso, nagpapakabanal. Kahit na nasaktan ka, yung asawa mo, banal yan. Hindi pa tapos. Lahat tayo, papunta tayo doon. Magtulungan tayo. Huwag naman tayong magsiraan. Walang iwanan. Amen? Mahirap, pero walang imposible pagdating sa Diyos. Amen? Kaya sa banal na misang ito, mga kapatid, umasa pa rin tayo kahit tayo nasasaktan, humingi tayo ng grasya ng pananampalataya na darating ang araw, magiging maayos din ang lahat sa tulong at pagmamahal ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na manguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na manguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. pinasisigla ng habag na pinapakita ni Jesus sa makasalanang babae. Tayo'y lumapit sa Kanya, tidulog ang ating mga kahilingan para sa ating mga pangangailangan at mga pangangailangan ng sangkatauhan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan na tagapag-ingat sa kautosang moral, naway habang matibay na naninindigan sa mga prinsipyong moral, magpakita siya ng pangunawa at kahabagan niya ang mga taong di naging tapat sa mga naturang prinsipyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nagsisikap mabuhay ng malinis at marangal, naway mapagtugumpayan nila sa tulong ng biyaya ng Diyos at tulong ng pamayan ng Kristiyano ang mga pangaakit ng tukso at mga pansariling kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naging biktima ng kapusukan ng tao, naway makatagpo sila sa awa ng Diyos at habag natin ng lakas na kailangan nila upang magpanibagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ingatan mo, Panginoon, at patnubayan kami sa landas ng habag at awa sa aming kapwa. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpakailanman. Amen.
Tanging kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin, ang mga pinagpasaloob mo na mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa pinagdiriwang na paghahain ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin at sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan, lalong-lalo na ibulong natin ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa.
Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Haluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan mo at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aas at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawa lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. There is no such thing as a smart cheater. When you are cheating, you are being foolish. Kamangmangan. You are not being smart by cheating your loved ones. Dahil pag ikaw ay nanloloko sa iyong mga minamahal, parang meron kang nakabalat na sibuyas. Tandaan nyo yan. Pag naka-expose ang sibuyas, nakakapagbigay ng luha, nakakaiyak yan. Masakit sa mata, masakit din sa ilong. Ibig sabihin, hindi mo maitatago yan. Kahit na gaano kayo kagaling magtago, sisingaw at sisingaw, yang tinatago mo, yang pangangalunya mo, yang pambababae o panlalalaki mo, yang kasalanan mo. So before being exposed, God knows your sin, you know your sin, please humble yourself, ask the Lord for His forgiveness. Ang magandang dasal para sa pagbabago na mga hindi naging tapat para din po sa atin. We ask the water that flowed from the side of Jesus to wash us. Hindi po ba ang nakapako ang ating Panginoong Jesucristo? Siya po ay tinusok, sinaksak dito sa kanyang tagiliran. And out from the side of Jesus flowed blood and water. We pray that that holy water may cleanse the smelly, dirty hearts of us sinners, most especially of the cheaters. Walang makakapagbago sa isang taong makasalanan kung hindi tanging ang Diyos lang. We continue to be like Jesus, understanding, loving, and forgiving. Dahil tayong lahat are saints in the making. Banal tayo. Nasa proseso pa lang ng ating pagiging mga banal. And remember, my dear friends, what is Christianity? It is falling, getting up, falling, getting up, falling, getting up, until we reach heaven. Ang goal, ang mithiin natin, hindi lang po yung maging masaya, pero yung makauwi tayo sa langit. Dahil ang buong tuwa at saya, wala po dito sa mundo. Habang nandito ka sa mundo, tandaan mo kapatid, malulungkot ka. Pero pag nandun ka na sa langit, harinawa tayong lahat. Yan yung walang hanggan, kompleto, buo, na tuwa at galak. Wala nang lungkot, wala nang sakit. We pray na tayong lahat, sabay-sabay tayo, nagkakaisa tayo, naglalakbay, makauwi tayo sa langit. Magtulungan po tayo dito sa ating mithiin na maging mas banal araw-araw. Please continue to pray, continue to love, continue to forgive. Sumayin niyo ang Panginoon.
at sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.